Malaking balita ngayon sa NBA ang posibleng pag-alis ng superstar ng Milwaukee Bucks na si Giannis Antetokounmpo sa kanilang koponan ngayong darating na off-season. Ayon sa mga ulat, matagal nang pinag-iisipan ng Bucks ang posibilidad na i-trade si Giannis bago pa man ang trade deadline ngayong season. Gayunpaman, hindi ito natuloy dahil wala sa mga natanggap nilang trade offers ang kanilang nagustuhan. Dahil dito, napilitan ang Milwaukee na panatilihin muna si Giannis sa kanilang roster at ipagpaliban ang anumang desisyon hanggang sa darating na summer kung kailan muli nilang susubukan na hanapan ng posibleng trade ang kanilang franchise player. Ilang laro pa lamang nang bumalik si Giannis matapos ang kanyang nakaraang injury, ngunit muling nabahala ang koponan matapos itong magtamo ng panibagong knee injury sa kanilang laban kanina kontra sa Indiana Pacers. Dahil sa panibagong injury na ito, may posibilidad na hindi na muna siya paglaruin sa natitirang bahagi ng regular season upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Maaari ring piliin ng Bucks na i-shutdown ang kanilang superstar lalo na kung wala na silang realistic na tsansa na makahabol sa playoff race. Sa kasalukuyan, nahihirapan nang makapasok sa playoff picture ang Milwaukee Bucks dahil nasa ika-11 pwesto lamang sila sa Eastern Conference na nangangahulugang nasa labas sila ng play-in tournament. 6 na panalo pa ang lamang sa kanila ng Charlotte Hornets habang iilang laro na lamang ang natitira sa regular season. Dahil sa sitwasyong ito, maraming NBA analysts ang naniniwala na malaki ang posibilidad na ito na ang huling season ni Giannis Antetokounmpo suot ang jersey ng Milwaukee Bucks kung sakaling magdesisyon ang koponan na tuluyan na itong i-trade sa darating na off-season. Sa ngayon, maraming fans ang nag-aabang kung ano ang magiging kapalaran ng isa sa pinakamalaking bituin ng NBA. Kung sakaling mangyari nga ang trade, siguradong maraming koponan ang magiging interesado na kunin si Giannis upang palakasin ang kanilang tsansa na manalo ng kampyonato. Ngayon ang tanong sa mga fans, kung sakaling matrade si Giannis Antetokounmpo, saan koponan ninyo siya gustong mapunta? Samantala, grabe naman ang veteranong si DeMar DeRozan. Hanggang ngayon ay wala pa ring kupas ang kanyang laro kahit nasa edad na 36 na years old na siya at patuloy pa rin siyang nagpapakita ng pang all-star na performance sa bawat pagkakataong sumasalang siya sa court. Sa liga kung saan karamihan sa mga manlalaro ay nagsisimula ng bumagal kapag umabot na sa ganitong edad, si DeRozan ay tila kabaligtaran ang ipinapakita. Mas lalo pa siyang nagiging epektibo at mas lethal sa opensa. Sa huling 3 laro nga niya ay talagang kahanga-hanga ang kanyang mga numero. Laban sa Charlotte Hornets ay nagpasabog siya ng 39 na points na ipinakita kung gaano pa rin siya kakonsistent pagdating sa scoring. Laban naman sa Los Angeles Clippers ay nagtala siya ng solid na 27 points laban sa isang koponang kilala sa matibay na depensa. At sa pinakahuling laban nila kontra sa Utah Jazz, lalo pang nagpakitang gilas ang veteranong star matapos magtala ng napakalupit na 41 points at 11 assists. Isang performance na hindi lang tungkol sa pag-score kundi pati sa pag-lead ng kanyang mga kakampi sa opensa. Patunay lamang ito kung gaano pa rin kahusay si DeRozan bilang isang leader at scorer sa NBA. Hindi lang siya simpleng scorer na umaasa sa athleticism, kundi isa siyang player na gumagamit ng experience, footwork, basketball IQ at signature mid-range game para patuloy na dominahin ang depensa ng kalaban. Malaking bagay ang presensya niya sa Sacramento Kings dahil nagbibigay siya ng stability, leadership at clutch scoring na kailangan ng isang koponan lalo na sa mahihirap na laban. Dahil sa mga ganitong performance, marami ang naniniwala na kung sakaling maging available siya sa trade sa darating na off-season, siguradong maraming NBA teams ang magkakaroon ng interes na makuha ang serbisyo ng veteranong star na ito. Hindi pa rin matatawaran ang kakayahan ni DeRozan na magbigay ng instant offense at gabayan ang mas batang mga manlalaro sa loob ng koponan. Sa ngayon, malinaw na ipinapakita ni DeRozan na kahit tumatagal na siya sa liga, hindi pa rin natatapos ang kanyang kwento. Sa halip, patuloy niyang pinapatunayan na ang tunay na talento at dedikasyon sa laro ay hindi basta-basta nawawala kahit pa lumipas ang maraming taon sa NBA. Kayo mga idol, ano ang masasabi niyo sa all-star level numbers na ipinapakita ngayon ni DeMar DeRozan? Sa tingin niyo ba kaya pa niyang ipagpatuloy ang ganitong klase ng laro sa mga susunod pang season? Samantala mga idol, posibleng targetin ng Los Angeles Lakers sa darating na off-season ang wing player ng Denver Nuggets na si Peyton Watson. Magiging restricted free agent na kasi ito kaya may pagkakataon ng ibang koponan na maglatag ng offer sheet para sa kanya. Sa ngayon ay hindi pa nakakabalik sa laro si Watson dahil sa hamstring injury pero bago siya ma-injure ay isa siya sa mga sandigan ng Denver. Nag-a-average ito ng 15 points, 5 rebounds at 2 assists habang may 41% shooting mula sa 3-point line. Kung sakaling mapunta siya sa Lakers, malaking tulong si Watson lalo na sa depensa dahil sa kanyang haba ng braso, bilis sa perimeter at kakayahang bantayan ang maraming posisyon. Sa opensa naman, kaya niyang mag-shoot ng tres, tumakbo sa fast break at gumawa ng cuts papunta sa basket na bagay sa sistema ng Lakers. Pagdating sa posibleng alok, maaaring magbigay ang Lakers ng kontrata na nasa paligid ng 10 hanggang $12 milyon kada taon para masubukang makuha ang batang forward mula sa Denver. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba babagay si Peyton Watson sa sistema ng Lakers kung sakaling makuha nila siya sa off-season? Work on Sunday, they outscored the Dallas bench 34-22. That is hitting as well. That would make a lot of sense too. Jokic with the lob. Wow, Watson